na itong tanan. Tonight, mga kaigsunan, padayon ta, Biblical Prosperity series na to, mga kaigsunan, ika-78 na ni sa atong Biblical Prosperity. And andaman yung Bible daan sa Matthew chapter 6. Okay, let's all stand, please. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, we thank you and we praise you, Lord, tonight. And we believe that you are in the midst of us, Lord, because you promised nga usa o duha nga magpundok para sa imong ngalan na akas sa tiliwala niini. And thank you so much, Lord, for allowing us to hear a message that we need, and also the message that you're going to give me, O Lord God, tonight. I pray that you will use it, Lord, to nourish our soul and to help us, Lord, to strengthen us, to be able to face any trials sa among kinabuhi, Lord, because Satan wanted to snatch the blessing that you promised, that we will not reach it. And I pray, Lord, that you will help us, allow us, O God, to see the pathway padulong sa biblical prosperity so that your people would be able to use it, Lord, sa pagpangalagad. And please use me once again tonight. May you please empower me, Lord, for your glory in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Prosperity Without Anxiety. Prosperity without anxiety. Daghang mga tao nga nakaangkon og salapi aning kalibutana pero stress ang kinabuhi. Mura ba og dato pero naay gipas-an. Murag dili nindot ba no? Naakay mga kahimanan sa kinabuhi pero murag ang kasing-kasing nimo murag bugat kayo. So naay mga pangitabo ingon ana nga kung ang mga Kristohanon maupod na isigihan nato bukod sa atong kinabuhi, inig kaabot nato what you joy, mga igsoon, because only God can give joy. And joy will only be received if we obey God's will. So dili nato lisod-lisonon ang atong kinabuhi, mga kaigsunan. Ang atong kinabuhi naa ra gyud ni nagbase ni obey ba ka sa kabubuton sa Ginoo. Dili mo matter kung pilay kwarta nimo gamay o dako, di gyud na siya mo matter. Ang joy maangkon nimo kung nagtuman ka sa Ginoo. Ang bunal maangkon nimo kung nagsupak ka sa Ginoo. So gipasayon gyud na sa Ginoo gyud. Unya through His word, iyatang gitudloan, mga igsoon, mao ni atong guide, atong mapa, mao ni ato ang manual, tanan-tanan na naadiri sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, og bulahan kayo ta sa atong panahon because we can handle it. We can bring it. We can read anytime, anywhere. Pasalamat gyud ta nga Pilipino ta, mga kaigsunan. Sa laing nasod, bisan ang pagpalit illegal. Mao na mo order ka og Bible sa overseas kay walay Bible diha sa imong nasod. Inig makit-an ka nga naa kay Bible, tingkagol. Mao nay nakapait. No? A country like China, naapay portion dito, mga kaigsunan, nga bawal gyud. Mao na mga missionary dito. Ang ilahang mga bersikulo ginabahin-bahin. Gipangsuwat sa papel. Unya gibahin-bahin o ikay basa ani, ikay piece of paper. Unya ang ilang serbisyo dito kanunay birthday party. Pero gyapadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Diri libre kayo ta. Bulahan kayo ta. Pero mo lagi sa kalibre, kita may di libre. Kita may nagbutang og barrier. Kita may nagbutang utlanan sa atong pagtuon. Ato nang pugngan ang atong kaugalingon, mga kaigsunan, atong badlungon, atong kaugalingon. And that is why we need to soak our soul sa pulong sa Ginoo. Puno na to atong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, mga kaigsunan. I would like you to open your Bible to the book of Matthew chapter 6, 33 to 34. Dunganon na ito nigbasa. Stand with me
sa atong pagbasa mga kaigsunan. Matthew chapter 6, 33 to 34. Kani nga bersikulo atong basahon, makita nato sa t-shirt, sa mga panel, makita nato sa mga establishment, pero kung imo nang sudlon gyud, wa ga ilag Ginoo. Wa ga sunod sa Ginoo. Nangita lag bersikulo sa Bible nga muhaom sa kintahay panalangin, sa pag-asinso sa ilahang mga negosyo. Pero wala gyud nila gituman kung unsay unod sa bersikulo. O karon ato gyuning sabton para atong matuman mga igsoon. Ngano na to sa pagbasa verse 33, go. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Kung sabton nimo ang duha ka bersikulo mga kaigsunan, ang ayan bata ma-anxiety. So diha palagdaan, panalangin na. Panalangin, mga igsoon nga dili katugbangan og salapi. How much could you compare or imo ning bugtian og salapi mga kaigsuonan, pila man ang imong ibutang ani? This is priceless. And only God can give this to His children. Nga mo sunod, mo follow mga kaigsuonan. May you take your seat, please. Prosperity without anxiety. Money can cause trouble without God. Money can change your attitude without God. Whether present si money or absent, makapausab yun batasan sa tao. Naay mga tao sa dihang buutan pa siya, kay wa pa'y kwarta. Magminal dito ka, wa kay kwarta, wa yung tabang nimo. So, perting buutan na kay sir tanan, tagdon tanan, nadato bitaw, di naman agad. Nganong nausab man? Kwarta ray napuno sa kinabuhi, mga igsoon. And some people, kwarta ray matangtang, mausab sa ang kinabuhi. So, kinsa magyud ni si kwarta sa atong kinabuhi? Ha? Kinsa magyud na? Unsa may pag-ilan nato ni kwarta sa atong kinabuhi? Ginoo o hinagiban ra? God or only a tool? So diha nato bantayan atong kaugalingon mga kaigsunan, kay sa atong pagsigig gukod sa kayamanan aning kalibutan na, mao man makapa-change sa atong utok, makapa-change sa atong tinagdan sa mga tao, makapa-change sa atong obedience sa Ginoo mga kaigsunan. Because we value money more than anything else. So nahimo na si money nga atong Ginoo. So diha nata nasipyat. So it doesn't matter daghan kag kwarta, anxiety is present mga igsoon, wa gyud lamig kinabuhi. But when God is the one blessing you, when God is the one putting treasures in your pocket, it is without anxiety, without stress. Walay kabug-aton sa kinabuhi. Joy ang iyang kuyog mga kaigsunan. 3 principles that we are going to discuss tonight regarding aning prosperity without anxiety. Number 1, prosperity through faith in God's provision. Prosperity through faith in God's provision. Wala ka nagsalig sa imong negosyo, wala ka nagsalig sa imong trabaho, wala ka nagsalig sa mga tao, apan nagsalig ra gyud ka solely sa Ginoo. Bisag unsa pa ka kamaing laki, ayaw gyud saligi na mga kaigsunan, always rely on God. Have faith in God and always believe that God can. We cannot. Without the Lord, klaro ka nang giingon sa Bible, we are somebody? Nothing. According to the Bible, without God, we are nothing. Without this Bible, we are nothing. Without His guidance sa agta, we are not in His will. We are not honoring Him. We cannot glorify Him. And if so, what kind of life are we having? Miserable.
Miserable yun. Kaya daghan kay mga bersikulo diha magpamatuod nga miserable ta. Una sa tanan, tabla ra nga disregard nimo si Christ. So in other words, wala nimo gi-consider ang iyang paghatag siyang kinabuhi dito sa cross. Unsa may gisulti sa Bible? We are of all men most miserable. Mo na gisulti sa Bible mga igsoon. Kung wala na resurrect si Christ, pero na-resurrected man siya. So dapat di ta miserable. So naay panalangin gi-prepare ang Ginoo. Mao nay atong tumbukon mga kaigsunan. Mao dili ta magtumbok sa mga butang aning kalibutan na kundi tumbukon nato ning kabubuton si Ginoo. Mao na nga dili ta magpa-divert. Di ta magpa-divert sa atoang atensyon. Kung adto ta sa field, ang atong tinguha nga makakuha ta og kalag nga masultian nato sa pulong sa Ginoo. And then we strengthen each other. Di ba? Mo nang kuan gyud gipadagan sa Ginoo sa iyang body, sa iyang church, following gyud. We do fellowship. Ang pastor nagsunod sa Ginoo, ang mga membro musunod sa pastor. Ayaw pa divert. And do not create anything else. Ingon pa nila, do not kanang reinvent, but only follow what is committed to you. Ayaw i-steer ang will. Because that is God's job for you. Siya mo'y ga-drive sa atong kinabuhi. Mo na nakanindot, that is what we call faith. True prosperity begins with faith. Why lain? Nagsugod sa pagtuo, matapos diha sa pagtuo mga kaigsunan. Mara kita naluwas ta pinaagi sa pagtuo, dapat manginabuhi ta pinaagi sa pagwala, pagtuo gyapon. Pagtuo gyapon. Walay lain. Matthew chapter 6, 25 to 32. 25 to 32. In this Bible, therefore, I say unto you, take no thought for your life, what ye shall eat, or what ye shall drink, nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Kung sa may inyong tanawa na, asa may mas importante, ang pagkaon o ang lawas? Ha? Mo na mga tao, mga kaigsunan, ang mga tao nagsigig pangita og kwarta, gihago og ayo ang ilahang body para lang makakita og meat. Sa dihang nakakita na sa meat, diwalwal ng dila, mga igsoon, kapoy na kayo. Wala nag-match, dili reasonable ang atong effort nga gibutang because grabe nga effort ang atong gibutang diha. Pila ka oras natong gibutang atong lawas diha sa trabaho just to gain. How much? So wag kita kasabot anak mga kaigsunan nga it is the plan of the devil to destroy your body. Di ba? Usa na siya nga pag-disregard sa promise sa Ginoo that I will provide all your needs. Tuwa ka dito. Unyawa ka kaybaw nga ginay-hinay di iguba ang imong lawas di ay. O ikwintahar go na. Tingali sa first day, second day, or 1 month, okay pa kayo. Ligon pa kayo, oy. Ala, magbanat ng buto. After pagdawat sa sweldo, yay! Ipagkaon na yung poison. Diba? Gisabado nights dayon. Kawa ni mo'y kaluoy sa imuhang gipatrabaho. Di ba mo na makita na to? Dili matulog ang kagabion sa mga trabahante basta Sabado. Ilahan na gyud nga way Kristo. Kay ang Domingo dapat ato man ang i-prepare atong lawas anang Sabado para buhi kayo ta ika-Domingo sa paghimaya sa Ginoo. Wala lahi gyud ang dagan sa kalibutan. Unya tuwa ta didto nakigsabay ta mga igsoon. Ang imong mga friends, mga worldly. Mao na sige ha ka og kulit. Tuyog na ba sa bando ba?
Kung nagabot ni mo simbahan, dungoy ka mga igsoon, dungoy ka. Perting, suroy-suroy, laag-laag, pakapoy sa Sabado kay way trabaho. Tarungan ninyo, mga igsoon, mo nagikapildihan sa mga Kristohanon. Pero usay gingon sa Bible, mga igsoon, ayaw kabalak kung unsay imong sulubon, kung unsay imong kanon, kung unsay imong imnon. Ayaw kabalak kay ang Ginoo na sayon nga nanginahanglan ka na. Tanawa ha, 26, behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are you not much better than they? So una, gikumpara mga igsoon, asa mas importante? Lawas o sanina? Ha? Pagkaon o lawas? Importante ang lawas. Dirig, ingon sa Ginoo, asa may mas valuable? Ang langgam o ikaw? Ngayon ka nga langgam tingali pastor kay gipakaon man. Wa jud ka kasabot. Kay mayon man day ka, kay ngano man lagi pastor di mata kakaon kung di ta mo duty, di ta mo trabaho, di ta kakaon, no work, no pay. Imo man ang choice. Hello? Imo ng choice. Una sa tanan, silot na nato. Kinahanglan kita mag-work. Kinahanglan ta mo pasingot para ta makakaon. Silot na nato. Pero, ang silot nato, gipunan pag yun nato, gigamit nato para makapapalayo pag yun tas Ginoo. Duple. Gisilutan lagi tas Ginoo. Pero gigaidan man taniya how to execute what we should do. Despite nga naay punishment tungod sa sala, mga igsoon. Nga ang tao, di na gyud siya pwede mukaon kundi magpasingot. So kinahanglan mukaon gyud siya, gi-abuse na ni Satan. No? Nagtakuban ba? Isip, job. Kay sa una, nasa Egypt, slavery man. Karon di na slavery, medyo gigamay-gamay na ang iyahang kuan. Gipagaan na ba? Pero kung imo nang sabton, mga igsoon, sa usa ka kompanya, ilinya diha tanan, kinsay kinakapuyan, boy kinagamyag sweldo. Kinsa to nga pinakayahay nga maglingkod-lingkod ra, mo'y pinakadakong sweldo. Kuni grabe nga scam. Ay pa nagkasinabot ta? Nakakita mo ana? So katong hala, pitikus-kus, kusina, kubeta, mga igsoon, hala, puti diyan sa mga bowl, nakakapoy, hala. Tanang chemicals, imo na gihanggap, mga igsoon, kilay sweldo, hala. Diyo, panilhig, mga igsoon, kakapoy na silhig. May tag-kung fu to siya kay, everything is kung fu. Mapuslanon. Malipayon siya, pero, wala nang ginabuhi ra gyud in taon. Kakapoy ana. Street sweeper. Walay sweldo. Honorary ra. Nindot kay paminahon, honor. Honorary. You are just being honored. Pasalamat ka na kay gidawat. Kung kamantay mo ng ma-honor mga igsoon, unsa ray madawat? Ribbon. Ngidal. Oh, salamat ka nga na ay kwarta madawat nimo honorary man na. Sayop. Pero ang Ginoo sakto gyud siya mo compensate. Mo na kita mga Kristohanon, let's be wise enough. Arita si Ginoo mga lagad, arita si Ginoo mo linya, arita si Ginoo magpagamit mga igsoon because God knows how to compensate. Ingon siya hanglanggam gani gi-compensate. Ingon ang Bible mga igsoon, way gijutihan, walay gihaguan, wala nagdaro. Pero niyo ang Ginoo makakaon sila libre. 27. Which of you by taking thought can add 1 cubit unto his stature? Sige kag worry. Anxious kay ka sa imong kinabuhi. Kunyan, itubo ka. Dutog mo na ipataas ba? Kasi number 1 dayon mag-worry.
Ha? Kinsa na yun, number 1 mag-worry. Daghan kay mo linya, mag-worry ta, kay para matubo ta ba? May tagingon na niya, ang Bible ni ingon, kinsa man ninyo kuno, mutaas ka, kung magbalaka ka sa kinabuhi. Ha? 28. And why take ye thought for raiment? Kano nagbalaka makadiha? Consider the lilies of the field, how they grow. They toil not, neither do they spin. Nindot kaayong dagway. Di ba? 29. And yet I say unto you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Katong lili. Lupig si Solomon sa kagwapa sa lili. Ingon na Ginoo. Namayon day ka. Ang ano man among dagway, Lord. Wala lagi ka kasabot. Giingnan ka sa Ginoo, giatiman ganin ako ang lili, giatiman ganin ako ang langgam, nganong ikaw mulikay magka sa akong pag-atiman. Oh. Pagkin sa mandiri, nagpaatiman ka sa Ginoo. Kung paatiman ko, Pastor, pirmi ko magampugod. Nagampo ka, pag humanong ampo, asa ka ni Padong, siya kabubutot sa imong gusto. Oy, tubag ka. Nagampo lagi ka, may problema. Gabasa kag Bible, yes. Pero gituman ba nimo diha mga bersikulo? Nagsimba biya ko, Pastor. Lagi, naminaw ba ka? Nagtuman ba ka sa mga instructions? We do not follow. And that is why wala nato na experience ang giingon sa Ginoo. Giatiman gani kong langgam, ikaw pa. Giatiman gani akong lili, gipagwapahan gani akong ayo ang lili, ikaw pa'y di. Unay pasabot sa Ginoo ani. Verse 30. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you, O ye of little faith? Gipakabanaan ganin niya ang lili, nga malaya na siya mga kaigsuunan. Pila ka lili ang nalaya sa imong entire life. And God never failed to make the lily beautiful. How about you? Ha? Kanus ama nato ma-consider mga igsoon nga, Lord, ikaw na mag-atiman nako. Lord, ikaw na mo take care nako. Well, ang Ginoo hagbay na nagapaabot mga igsoon. So if that's so, unsa may buhat to nato kung ang gusto nato ang Ginoo mag-take care, i-take care ang iyang gisugo nimo. Para dili ka mahimong kanabitong idol. Naman tay buhaton. Buhatagod ang gisugo sa Ginoo, tinud-ago ng discipleship God. Tinud-ago na ang pagtudlo sa pulong sa Ginoo, tinud-ago na ang pagkat-on, pagtuon. Tinud-ago na gud. Wa pa man gud na nahitabo nga gitinuod na sa mga Kristohanon. Mas gitinuod nila ang trabaho kay ngano man tuo man sila sweldo, wa kanituan ni. And that is why we don't have biblical prosperity. You may have prosperity, but with anxiety. Nakasweldo ka, ngunit kulang. Nakakomisyon ka, ngunit kulang. Bisa ko sa pagidako na mga igsoon. A man who is not blessed, there is no amount of money that can make him happy. Pero ang tao nga gi-bless sa Ginoo, it doesn't matter how much, happy na siya kaayo. Maghimaya na siya sa Ginoo sa usa ka libo. Grabe na kaya iyang himaya sa Ginoo. Thank you kay Lord, lipay kayo ko Lord. Pero kanang way Ginoo mga igsoon bisa pag 100,000. Wango na gamay ra ni oy. Pero gamay. Usa ka milyon na wala ka ka-realize ba usa ka milyon na imong gikuptan? Wangon man ni oy. Kay puro ang imong tinguha, labaw pa sa imong gikuptan. Paminaw mo. Walay panalangin. Pero ang tao mga kaigsunan nga naay panalangin sa Ginoo, di mag-agad mga igsoon kay naa siya wisdom. Naa siya kalipay ra pirmi ang iyang makita o matagamtaman sa kinabuhi because contentment ang naa sa iyang kasing-kasing.
Ang makita niya kanunay ang mga panalangin nga na-release sa Ginoo sa iya, pero ang katong way Ginoo mga kaigsunan, ang iyang pangitaon pirmi ang mga problema. Ang mga giant sa iyang kinabuhi nga mao'y mo sa tawag anak kanang mo nagkuto ba nga. Mo na siya. So very clear ingon ang Bible mga kaigsunan. Nanay sulbados, nanay solusyon ingon ang Ginoo. Kagamay ng patuo. Di ka katuo? Nga ako ginagiatiman, ikaw pa'y di. How much more? Oh, shall He not much more clothe you? 31. Therefore, take no thought, saying, what shall we eat? Or, what shall we drink? Or, wherewithal shall we be clothed? Ayaw na sige. Kuha na, problemahan na. Ayaw na sige ha, o kanang maglalis pa mo nga, kuhan kanang, kuwang yun niya itong kwarta. Kung kuwang, di kuwang. Problema pa kanya, kuwang pa. O siya may tabo. Perting paita. Kani prosperity with anxiety. Kana nakay kwarta niya, nakay anxiety. Perting paita. Unya kaning wakay kwarta niya, anxiety pa gyud naa. Ma-feel na ninyo nga pagbati mga kaigsunan? Muna klaro gyud nga pagbati. Pagbati sa kwanang pagbati sa kinabuhi. Sakit kayo na oy. Pero kung makat-on lang ka mga kaigsunan nga ako wag i-allow sa Ginoo, naay rason ang Ginoo. Kay kung makamao lang yung ka mo kupot sa Ginoo mga kaigsunan. Di na kabantay pag abot sa unahan, wala ra man na ito. Abi na ko ang bagyo nagganahana ba niya super typhoon nga pag abot na nilapas na lang wa man ni abot. Ngano man nagsunod kas Ginoo. Ang wa nimo mahibaw nadayon na ito pero wa kaiga. Na, wa kaiga. Sa kadaghan mga motorsiklo ganagandagan sa daan mga igsoon kagabi ilang perting grabias disgrasya dito sa may MEPSA. Kung wa ko na sayop, upat ka motor, rumble, nay usa, wa na murang napiyahok dito sa iyang motor. Ako na nakita na, gisakay sa ambulansya, bali ang kamot, nag-anaw. Mapila mo ka oras, nga naas dan, nga naas motorsiklo. Ano wala giunsa mo sa Ginoo mga kaigsunan? Pero ga-invite ko sila ninyo. I have something better for you. You know? Okay naman na. Ang motorsiklo, happy na nato ba? Happy. Di ba? Pang-visitation. Ako na kung kuha ka kung motor balik, no? Kana pang-visit lang ba? Kay lisura parkingan. Kana mga gagmay kayong daan. Nya magdakag sakyanan. Lisura parking oy. Meron na matuyok ang mga membro ba? Ang membro atong atuon kay murag natulilik na ni ba? Tuon nato. Atong bantingan. Di ba? Pag ang saranggula murag kaana-ana na ba? Uy. Ato sa ni. Unsay buhaton? Bantingan na yon, bantingan. Asan tuyok ani? Batangan na to diha. Ya, sige. Na, okay na. Oh. Grabe ang prosperity mga kaigsunan. Prepared by God para nato. 32. Ngano man nga angay natong ikampanti ang atong kaugalingon. Ngano man, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Samtang ang mga hintil, kato mga tao nga wa motuo sa Ginoo, nga man i-consider sa Bible nga mga Gentiles. Ingana ta sa una, mga Gentiles ta mga igsoon, hantod nga gidawat nato si Kristo sa atong kasing-kasing nakaliwat nata sa mga Hudiyo. So ang mga Gentile, mo rin ginailaha, kwarta, unsaon makakwarta, unsaon madato, unsaon tao nga ingunan na puros kwarta. May natong ang iyang pangandoy. May madato ko, kilaghan kayong tabangunon. Pero di man, may madato ko, para wala magdaog-daog na ko. Ikaw na po'y magdaog-daog.
Atong tarungon atong mentality. Mga igsoon, kaya nagpaminaw ang Ginoo. Matag gutlo sa atong kinabuhi, nagpaminaw ang Ginoo sa imong mga tinguha sa kinabuhi. So para dili ta masipyat, hangyo agyud pirmi ang Ginoo, Lord, tuguti nga ang imong tinguha mao'y mahimo na kong tinguha. Ang imong mga plano mao'y mahimo na kong plano sa akong kinabuhi. Mo ginaiampo nimo pirmi. So para may tabo na humul. Ihumol ang imong kaugalingon sa pulong sa Ginoo. Klaro kay gingon sa Bible, ang mga hintil mao na gigukod. Ug unsay para sa lawas, unsay puros para sa lawas, flesh. Ningon na Ginoo kay baw naman ang Ginoo god. Nga nanginlanlan ka ana, mao na iya na i-provide kay basic man na. Siya ga-create nimo and He knows you need to eat. Ha? Nakuha ninyo? So, wa makagihimo sa Ginoo para iya kalisod-lisoron. Pero nasa na ba? Siguro nga kung mapalit kag sakyanan na kay katubil. Kay may tabo na, imo na lang sigihag trapo. Sultian ta mo, mas maayo pa nagsakyanan bulingit basta magsigdagan kaysa sakyanan perting limpyo way dagandagan. Naminaw ta? Nga naman, wa kay katubil. Pareha na mga igsoon. Gi-create ta sa Ginoo and He is able to feed us. He is able to provide our needs. Ang gihanyo lang sa Ginoo, mga kaigsunan, insaktuha ang imong lugar, asa man kadapit, kinsa may imong gisunod, kinsa imong gipaminaw, kinsa imong gituhuan. Are you like a Gentile, which is mga Gentile ta sa una, idol worshiper ta? Or pareha na ta sa mga Hudiyo nga magtotoo, mga kaigsuonan, nga ni-believe nga Ginoo mo provide. Always remember, ang prosperity nagsugod sa pagtuo. Ang provision sa Ginoo nagsugod sa pagtuo. Number 2, prosperity through focus on God's kingdom. Focus na ta, focus. Prosperity flows from right priorities. Unsa may imong priority sa kinabuhi? Ha? Unsa may naa sa planning nimo? Unsa may imuhang tinguha? Well, in Matthew chapter 6 verse 33, mga kaigsunan, mao ni nindot kaayo nga priorities kinabuhi. Ingos Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unsa man ang mga things? Sanina, pagkaon, balay, ug uban pa. No, na etcetera diha. Ha? etc. Na diha, tanan, i-provide na sa Ginoo. But, ingon ang Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ay, unahay mo kaugalingon. Bahala nagkapuyon ta, basta para sa Ginoo. Bahala nagmagutman ta, basta para sa Ginoo. Bahala di ta katog, basta para sa Ginoo. Mga kaigsunan. So, kung mao na ang atong kinabuhi para sa Ginoo, minus gina, minus kasuko, minus sapot, minus yaw-yaw, minus kay iya mas Ginoo. Are you following? Hinumdumi ha, matag usa nato, tagsa-tagsa ta mo atubang sa Ginoo. Walay tao nga madaan nato dito kay para atong basulon. Kita, tagsa-tagsa ta. Tagsa-tagsa ta mo atubang sa judgment seat of Christ para sa reward. Tagsa-tagsa ta. Bisan ang mga dili luwas, tagsa-tagsa silang mo atubang sa Ginoo sa great white throne judgment. Bisan pa og kanang mingon ka nga, Lord, na ako'y witness. Wa na'y witness. Are you listening? Kita mga luwas, na atay witness, but only Christ. Mao na nakanindot. So, dili na to pwede mga kaigsunan nga basulon ang sikinsa diya para maabsuelto ta. Because individually, kita'y naghimo sa mga desisyon nga nahitabo sa atong kinabuhi. Di na to pwede damay ang uban. Kay kana sila, napod na sila mga desisyon, gibuhat sila kinabuhi, o kana, atubang na sila sa Ginoo ang ilang mga desisyon. Pero kita, naghimo yun ta sa atong desisyon. Now,
ang pinakanindot nga himuon na itong desisyon sa kinabuhi, unahan Ginoo. Unahan Ginoo. Kay kung unahon nimo ang Ginoo, masunod-sunod ra na ang dapat nimong buhaton, mga priorities sa kinabuhi nimo. Pero kung imong ipadaplin ang Ginoo kay lahi ang imong priority, wa na ang imong line up diha mga igsoon, puros na kadaot. Puros na di maayo, puros na buhaton nimo didto sa kanang kawadon. Unya kanira batong edad di biya nimo maintain mga igsoon. Main tato karong tuiga murag mo stay ta anig mga 5 ka tuig. So sa 2026 mga 5 ka tuig tan na diri, so di ta mo tiguwang 5 years. ya no? May taging una ba? Pero di man. Maniguwang man jud ta. Nya gitagaan biya tagtagal sa Ginoo. Minimum sa 70, maximum sa 80. Kung mapanalanginan pa jud ka, no? Kay supplement user ka, tingali makaabot kag 100. Tagsa na lang kayo makaabot diha oy. Kay ang finish line nara sa 80 oh. Ang uban nara sa 70. Kung mulapas ka ana mga igsoon, bonus na gyud na. Amen? Ang atong kinabuhi, nanay tagal, naanay ending, nakalatag na diha. Sa ato pa, ato ning kanang suliton, samtang nakahibaw tang buhi pa ta. O buhi pa ba? Buhi pa? Be, ha, sagpa-sagpa ako na nang imuhang aping be. O, ma-feel pa ba nimo? Basig danag na lang na ba? Buhi pa makaha. Seek ye first the kingdom of God because you have a need. And all your needs will be added unto you. Priority. Focus, mga kaigsunan, on God's kingdom. Maunay priority nato. Dapat maunay ato ang tutukan. Kay kung dili na mo'y priority nato, wala ma, Ginoo ra may mupuno. And all these things shall be added. Added. Ganun mo ng added. Oh, so kung di na ito unahon ng Ginoo, unsa may mahitabo? Subtraction. And all these things shall be removed. Ha? Kung sa nitabo, mga kaigsunan kang Jeroboam, gilangkatan siya sa Ginoo sa panalangin. Because you did not obey. So, priority, God's kingdom. Kaya na to? O, sila naningog. Ang atong i-focus, ang kingdom of God and His righteousness. Ayog si Piata, mga kaigsunan. Number 3 and last. Prosperity through freedom from anxiety. Nindot kayo ni. Prosperity without anxiety. Mo ni nakanindot. So prosperity includes peace of mind. Na kay peace of mind. So pag-abot sa kanang panalangin, unya ang imong tinguha kanang wa pa man kaabot, peace of mind. Di pa panahon. Di pa panahon. Kampantira ang imong kasing-kasing. Dili kay magbagutbot ka, laina di man ta ka makaabot. Wow. Kampanti ka. Mga igsoon, because it is God that will provide. Depende sa imong panginahanglan. O mabitaw ni, o kani. Sa atong resources, for example, unsa may reason nga nung gi-challenge mo ana? Para makakwarta o para maka-approach kag tao para ma-share nimo sa ebanghelyo? Unsa may atong purpose? Oh, do you think that God will provide or not? If that is your purpose, pero kung managlahi ang atong pagtuo, mga kaigsunan, kay wala ka, nakalimot ka sa gingon sa Ginoo sa pagtuo sa imong pastor, sunod. Lahi man mo nakita, kay mo nakita, negosyo man, yan naka-small man ka, kay ang kanang atong resources, ginatamay man na, di ko ganahan, anak, kay madaot atong image. Yung mga kaigsunan, image, mga tao, maguol ka, pero image sa Ginoo, wa ka naguol. Nga ang imong dagwise Ginoo na kay huna-huna og kalag. O no naago na inyong kaugalingon.
Sabta, nganong diha man tagigiyahan sa atong pastor, na ay rason, kalag ra gyud mga kaigsunan. So kung ang imong rason, kwarta, mo na, di tab kasinabot. Mo na, ang Ginoo dili mo provide. Dili siya mo allow. Kay ngano man, na may lain ka pamaagi, makakwarta ka, ngano, pugos mo gina nato diha. Ang ngano, mag-sharing ta dito di ay ato. O, di wala na unity diha. Ay pa, nakasinabot ta ni. Dapat magkasinabot ta, sa di pa ta mo padayon. O niya, padayon ta. Na ay nindot kaayo mga kaigsunan nga inclusion sa kanang prosperity. Freedom from anxiety. Matthew 6:34, nindot kaayo ning pagsulti diriot. Take therefore no thought for the morrow. Ayaw kagul-i o ayaw kabalak-i ang ugma. Nganuman, for the morrow shall take thought for the things of itself. Wa pa niabot, taking care of na. Sufficient unto the day is the evil thereof. Ang mga Kristohanon, hala, sige, topics, kwarta kay basin na ay mga problema sa unahan. Hala, hastang tides gitapigan. Kaya nga naman, unsa pala may tabo sa unahan? Mga kaigsuunan, ingon ang Ginoo, sufficient. Bisan sa mga panahon sa kadao. Panahon sa trahedya. Panahon sa kabugaton sa kinabuhi. Ingon ang Ginoo, ang akong i-provide nimo sufficient. Pero ang problema lagi, ang pagtuo lagi. Nituo ba ta ni? O kani, istoryara ni para ninyo. So, dili na nato kuan mga igsoon. Individually, ginabasa sa Ginoo atong kasing-kasing. Upon listening to His message, upon listening to Him, gibasa na sa Ginoo inyong kasing-kasing. And He is more than ready, mga igsoon, to supply your needs according to your faith. He is more than ready. According to your desire, nga mahimo kang free to serve the Lord. Andam ang Ginoo mo, panalangin nimo, mo strengthen nimo, mo hatag nimo wisdom, mo guide nimo asa ka dapat o dapat buhaton nimo. Ingon ana ang klase nga Ginoo nga atong gialagaran mga igsoon. Pero kung dili nimo gihatag imong kaugalingon sa Ginoo, amo ni imo sige kag unsa ka taugma no sa sunod kon unsa na sa kamay tabo no unsa na sa mga igsoon ambot na lang gyud. Pagtunog gyud sa 2026, ako nagiingnan ako asawa daan. Fasten your seatbelt. Satan will strike again. Nag-worry ba ko? Wala. Pero ako nagipasidanan na ako asawa, Satan will strike again. Wala siya kadaog sa 2025. Another round, another year. Tanawa, kumustahon na to atong mga tagsa-tagsa nga kinabuhi, mga Kristohanon. Are we still in track sa ato ang kanang pagbaybay sa planning sa ato ang simbahan para sa kadaugan ining abot sa Disyembre? Daghan na pakyas, mga igsoon. Daghan wala kada og bisita sa camp. Daghan wala makaadto sa camp. No? Unsay reason? Money. So, naghimo ta og mga strategy to defeat sa ingon ana nga klase nga problema. O kumustahon na to mga kaigsunan? Are we doing well? Or well? Just make sure kung unsa man gibuhat nimo, makapahatod na nimo dito sa kadaugan mga igsoon that you can pay for your kanang disciple and also to yourself. Kaya nag-aim ta mga kaigsunan og dako nga kadaugan karon December 2026. And I hope nga dili ka mahimong hinagiban sa yawa kay nag-usik-usik ka sa imong panahon, sa panahon nga gitagana diha nga mao ni buhaton nato ug wa gyud nimo gibuhat.
hinaot pa. No? Nga dili ka mahimong burden. Kay ang mabugatan na ang man of God man, kunya na naman ay declaration ang Bible daan nga kung makapabugat ka, unprofitable for you. Di ko gusto nga mahiago mo ata mga igsoon. Kay di ba lalim ning maghago ka niya unprofitable. Di lalim ning nga mag-spend time ka pero walay kapuslanan. Amen? So, kabala ka, ato na lang palayason. Nga naman, kay bao ang Ginoo sa atong panginahanglan. Ang imo na lang isiguro, kay bao ba ka sa panginahanglan sa Ginoo? Ha? Unsa may ang panginahanglan gikan nimo? Ha? You need to bring soul to Him. You need to bring, and while bringing, worship Him, honor Him, glorify Him through the soul. Dili kay dan-an na nimo mga igsoon, nya soul, kanang imo soul nga gida, gisulan na din nimo. No, imo ra gibribe ba, gibribe. Soulan. Makaibaw ang Ginoo because true disciple eat the word of God. Joyful. Naanay direction. Naanay desire. Muani nagsimbahan by themselves. Muna siya. Ang dili tinuod, pamagkukuha Naman may naay mga kalihukan diri dila sa may manimba. Wa pa na disciple. No? So ang mga membro nga ingon ana og mentality nga di kasimba tungod kay naay mga kakulian, naay mga importanteng event sa kanang panimalay, wala pa na disciple kay ang tinuod nga disciple bisan palagi og kanang delikado na manguyog gyapon. Di ba? Ang pinakainit jud nga disciple si Pedro, ningon ang Ginoo daan. Diaan jud ko ninyo. Niyo si Pedro, dili ako, sila tingali, ako di. Grabe gid ang heart ba? No, kay nag-believe jud si Peter nga once ikaw disciple ka ni Christ, kuyog jud mo. Walk with Him. Di ba? Mo man nagingon si Ginoo nato karon. Makiglakaw ta ni Kristo. Kay mga disciple man ta ni Kristo. Mo na ani mga disciple nato, himon gyud sila Christ-like disciple, dili atong like. Ay paliwat ta sa imuha, sa imong batasan, sa imong style, sa imong mga hobbies, sa imong mga kanagkuan, labi na gyud sa batasan. Ayaw gyud nagpaliwati. Kay panaminaw ta, ipaliwat na sila ni Kristo. So what shall we do about worry? Unsa may atong angay katunon aning worry? Wala gyud ilabay na nanoy. Worry about tomorrow robs today's joy. Resting in God's daily care brings contentment, which is a wealth greater than possessions. Wala na'y mulabaw pa mga igsuon sa kanay bitawng contentment. There is no amount of money that can defeat contentment. Wala gyud. Kay lipay raman ka. Kung gamay, gamay. Kung dako. Way labad sa uba. Pero kaning gamay ra. Pero dako ablo puros reklamo. Ayo pagkuan contentment. So mo na siya madawat nato mga igsoon kung anha ta sa Ginoo. Matag adlaw mo rest ta diha sa Ginoo. Daily care. Ang pag-care sa Ginoo nato daily. So how can God care for us daily? How? What should we do para ma-take care ta sa Ginoo daily? You should be also daily in the Word. Daily communication with God. Mo na siya. So, giampingan ka sa Ginoo kay mo may reason nga nung gitagatag Bible para maampingan ta. Manual gud ni. Nadiri tanang tips how to take care of our life being a believer. So,
Matag adlaw mga kaigsunan. Matag adlaw, hala kuy-kuy diha, kuy-kuy. Kuy-kuy taman sa ginhawa. So makaangko na yung kadiha o contentment kinabuhi kinakasabot magka. Nya kaning contentment according sa atong lesson mga igsoon, greater than possessions. Wealth ni siya. Prosperity ni siya. Na greater pa ana ang maposes nato aning kalibutan na mga igsoon. Usay kanang paningkamutan na tog poses aning kalibutan na ipuli na to. Mo na daghan lagi kag naposes, di gyapon ka. Madugay ikaw na maposes mga igsoon. Ikaw na makuha sa yawa. Are you listening? Oh, wala sa pagpangalagad sa Ginoo pod na ayaw kopyaha tong unsay gibuhat niya, unya gikopya nimo tungod sa iyang nadawat. Kay mapariha ka atong mga vagabond. Unsay nitabo nila? Nasuya man sila ni Apostol Paul kay nilayas man ang evil spirit. Oh. Nya tanawa naggamit si Apostol Paul og instrument. Unsay gigamit niya nga instrument? Ha? Piano or violin? Nagamit siya instrumento, apron o handkerchief. Amo na gibuhat karon sa mga namaligya og apron, namaligya ang handkerchief para mawa ang sakit. Wala sa handkerchief, wala sa apron. Naa sa kamot sa Ginoo, naa sa Ginoo mga igsoon. No? Ang preceding verse ana, and God wrought great miracles. Pinaagi sa kamot ni Apostle Paul. Ang Ginoo mo'y nagmilagro. Si Apostle Paul naggamit siya instrumento, apron og kanang kuan, handkerchief. Wala. Karon kay apron, handkerchief, gipakapinan pag itlog. Nya baligya man tanan. Katuwa man na maligya si Apostle Paul. So ang apron nagikan siyang lawas, ang handkerchief nagikan siyang lawas. Mo to siya makaayo, pero ang ila to aman dito sa may entrance. Inigsuot nimo kinahanglan mo palit kag apron, mo palit kag handkerchief kay mo nay gamiton maayo imo sakit. Kopya-kopya lagi. Sayop sila ang gahom sa Ginoo mo ni ayo. Karon nakakita man ang katong mga Hudiyo, mga igsoon nga dituo og witchcraft. Ila pong hinginlan ang evil spirit. Di ba insulto kayo? Nakailami ni Jesus Christ. Nakailami ni Paul. Pero may kailan ninyo. Layatan. Nabunog lagi, nagkahubo-hubo lagi. Ikaw may layatan na mga giposes. Di, karatil og dagan mga igsoon nga, wa na'y sanina, unya nangabunog. No. Mo na, ang lesson diha mga igsoon, ayaw kopyaha to ang tinuod nga nangalagad. Kinahanglan, ang imong himuon, nga mahimo po kang tinuod nga mga lagad. Dili kay maghuwat mo, tanaw sa na to, maniid sa ta kung kanang gi-guide ni pastor ba tinuod man na. Kamo may kahubo gyud mo ana inyong gibuhat. Iniglinya na niyo sa panalangin, na Pastor Gonzalo kailami. Kaning uban mga Kristohano nagsunod kailami pero kamo ano mangayo man mo. Wa may kailan ninyo. Pasig maana ba? Kaya nga naman, ang gisunod nimo, tungkol kay nakadawat sila, nakadawat man. Tinuod di ay. Di man kay ang tumong ni Apostol Paul manggod nga na ay maluwas. Di ba? Pero another lesson, pasagdi na lang tong mga nagkupya-kupya lang ba? Para lang nga naay mabuhat. Pasagdi lang to sila. Nga naman, ang Ginoo ray mo palayas ana nila. Pero kung imo lang ipadayon ng imong gibuhat, tanawa sa ubos-ubos ng mga bersikulo, daghan nagsurrender sa ilang mga burluloy sa witchcraft. Una, nahadlok ang tibuok lugar. Nahadlok sila. So fear, nakangko nila.
Pero ang katurang ni bilib, maoray ni surrender sa ilahang mga. Oh. So naay mo disagree, naay manglayas, pasagdi na sila. Pero ikaw nga nakasabot, padayon lang, kay naay makita sa unahan, mga mo surrender sa ilang kinabuhi ngadto sa Ginoo. Pero kung magpaukay ta atong nanagan sila, nanagan pud ta. Wala eh. Ayaw. Nakasabot ta? Balik-balik ra ni mga igsoon. Kani mga panghitabo. Balik-balik ra ni. Di ba? Kanon magsige na sila og paniid. Yan, nadato na mo. Sagdi na sila. Kay mo makarason nganong wa pa ka na asinsuron. Kay ang imong gigukod kwarta man. Ha? Kwarta may imong gigukod. Suway gugukod ang mga kalag. Pasagdi na ng apron diha o kuan diha o magamit na to. Ang apron o handkerchief nga gigamit na to ron, mo ni ang mga resources nga atong gigamit. Ayog isentro imong kaugalingon diha. Di ba? So, mubari na siya mga kaigsunan, pero ang Ginoo nga may mohimo sa milagro, maoy dapat nato tutukan. So that is why, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So that is the prosperity without anxiety. Kay ang Ginoo gud mismo ang nag-provide. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this evening. Thank you for giving us another lesson, Lord. Kabahin sa pagkat-on o sa pagkabot sa biblical prosperity. Salamat kay Lord sa imong pagpatinaw nga dapat ikaw gyud ang among unahon aron makaangkon ni Lord og contentment sa among kasing-kasing, and so that we will not worry about our needs because you already know that we need all those things, Lord, sa among kinabuhi. Ikaw ang naghimo namo, nasayo jud ka nga kinahanglan mi og pagkaon, kinahanglan mig sanina, kinahanglan mig puloy-anan. So tuguti, Lord, nga dili na mobalda sa among pagpangalagad nimo. Tuguti nga amo nang isalig nimo, Lord. Ug tuguti nga ang among mga lakaw sa kinabuhi mao ang pagtrabaho sa imong gipatrabaho namo, which is discipleship. Salamat kay Lord sa Great Commission, and thank you so much for choosing us to become part of it. And we pray, dear God, that you will continue to strengthen us and guide us along the way so that we could reach the point of victory, Lord, sa among kinabuhi, and so that we could honor you and praise you, dear God. And thank you so much, Lord, for the altar call tonight. I pray that you will bless your people to kneel down before you, Lord, thanking you for reminding us sa amo ang dapat saligan nga ikaw lang ug wa na ilain. And let this invitation be for your glory and honor. In Jesus' name, amen. Amen. This is now your turn.